pag-unawa kung paano tunay na gumagawa ang Espiritu ng Diyos. Direkta mula sa banal na kasulatan, hayaan mong magtanong ako ng isang personal na bagay. Nabanggit mo na ba ang mga salitang banal na Espiritu pero pakiramdam mo ay hindi mo siya tunay na kilala? Naririnig mo ang mga mananampalataya na pinag-uusapan ng Espiritu. Napansin mo ang kanyang pangalan sa buong kasulatan. Naranasan mo ang isang makapangyarihang bagay habang sumasamba. Siguro naluha ka, siguro nanginig ka, pero sa kabila niyon, may bahagi sa loob mo na nagtatanong, sino ba talaga siya? Paano siya gumagawa? At paano ako sasama sa kanya araw-araw? Malapit, tunay, kaibigan ko, ang turong ito ay hindi para sa mga kontento na sa mababaw na pananampalataya. Ito ay para sa mga nagugutom sa Diyos, ang tunay na Diyos. Para sa mga tapos na mamuhay ng mahina at walang bisa na buhay Kristiyano. Para sa mga pagod na magbasa lang tungkol sa aklat ng mga gawa at handang maranasan ito mismo. Hindi ka nilikha para maligtas, pero manatiling hungkag sa loob. Hindi ka itinalaga para magkaroon ng pananampalataya, pero manatiling paralisa. Hindi ka hinubog para lumaban ng mag-isa. Nilikha ka para magdala ng supernatural na kapangyarihan. Ipinanganak ka para sumulong ng may tapang. Pinili ka para maging sisidlan ng banal na apoy, at ang banal na Espiritu, siya ang apoy na iyon. Hindi mo mauunawaan ang iyong kasulatan kung wala siya. Hindi ka epektibong makikipag-usap sa langit kung wala siya. Hindi ka makakapamunga ng espiritual na paglago kung wala siya. Hindi ka makikipaglaban sa espiritual na digmaan kung wala siya. Hindi ka magbabago sa wangis ni Kristo kung wala siya. Ang banal na Espiritu ay hindi dagdag na tampok. Siya ay lubos na kailangan. Kaya ngayon, hindi ako nagbibigay ng akademikong presentasyon. Nagbibigay ako sa iyo ng susi. Dahil kapag naunawaan mo kung paano gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa buong kasulatan, sa wakas ay maiintindihan mo kung paano niya gustong gumawa sa pamamagitan mo. Tigilan na natin ang pag-usap tungkol sa Kanya mula sa malayo. Lumapit tayo, sumisid tayo ng mas malalim. Maging alerto tayo. Ang banal na Espiritu ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng mga handang sumunod. Handa ka na ba? Unang punto, ang pangako at ang tao. Ang banal na Espiritu ay hindi isang bagay. Itatag natin ito mula sa simula. Ang banal na Espiritu ay hindi impersonal na enerhiya. Hindi siya basta hangin lamang. Hindi siya kapaligiran lamang. Hindi siya pisikal na sensasyon. At tiyak na hindi siya isang bagay. Siya ay Diyos mismo. At siya ay isang persona na may isip, damdamin at kakayahang makipag-usap. Hindi sinabi ni Jesus, magpapadala ako ng generator ng kapangyarihan. Sinabi niya, ipapadala ko siya. Ang banal na Espiritu ay hindi dagdag sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Siya ang iyong paglalakbay ng pananampalataya. Sinasabi sa Juan Kabanata 14, versikulo 16 at 17, at hihingi ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapagtanggol para manatili sa inyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan dahil hindi siya nakikita o nakikilala nito. Kilala ninyo siya dahil naninirahan siya sa inyo at mananatili sa loob ninyo. Napansin mo ba yon? Kilala ninyo siya. Hindi sinabi ni Jesus, makakaramdam kayo ng isang bagay. Sinabi niya, makikilala ninyo siya ng personal. Ang banal na Espiritu ay hindi kakaibang malayong misteryo. Siya ang iyong pinakamalapit na kaibigan kung papayagan mo siya. Sa lumang tipan, ang Espiritu ay bababa sa mga tao pansamantala. Pero sa bagong tipan, ipinangako ni Jesus na ang Espiritu ay mananatili sa loob natin ng permanente. Iyan ay isang revolusyonaryong pagbabago. Noon, tanging mga propeta pari at mga hari lamang ang may koneksyon sa Kanya. Ngayon, bawat mananampalataya ay may koneksyon sa Kanyang presensya, Kanyang komunikasyon,
kanyang supernatural na kapangyarihan. Pero ito ang problema, pinag-uusapan natin ang espiritu na parang lektura sa seminaryo sa halip na tanggapin siya bilang bisita sa ating espasyo. Binabanggit natin siya na parang computer program. Tinanggap mo na ba ang banal na espiritu? Hindi, kaibigan ko. Ang tanong ay hindi. Tinanggap mo na ba siya? Ang tanong ay, tinanggap ka na ba niya? Hindi lamang tinanggap ng unang siglong simbahan ang banal na espiritu sa isip. Sumama sila sa kanya sa paglalakbay. Naghintay sila para sa kanya. Sumunod sila sa kanyang patnubay kahit na tila walang katwiran. Sinasabi sa Gawa Kabanata 13, versikulo 2, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, nagsalita ang banal na espiritu. Nagsalita ang espiritu. Kung ang iyong bersyon ng pananampalataya ay hindi kasama ang banal na espiritu na aktibong gumagawa, hindi mo nararanasan ang buhay na ibinigay ni Jesus para sa iyo. Hayaan mong tumagos iyan ng malalim. Panahon na para itigil ang pagtrato sa Kanya bilang teolohikal na konsepto at simulan ang pagtugon sa Kanya bilang buhay na persona. Hindi siya ulap ng mistikong enerhiya, hindi siya espiritual na bitamina. Siya ang ikatlong persona ng Diyos, lubos na kapantay ng Ama at ng Anak. Siya ang pagpapakita ng Diyos sa kasalukuyang panahon. At hindi lang siya katabi mo, nasa loob ka niya. Kaya buksan mo ang iyong pandinig, buksan mo ang iyong kaluluwa, buksan mo ang iyong mga kamay. Dahil kapag kinilala mo siya bilang buhay na persona, hindi ka natatanggap ng walang kapangyarihang relihiyon kailanman. Pangalawang punto, hininga ng buhay, ang banal na espiritu sa pasimula. Bago pa nagkaroon ng mga mensahero ng Diyos, bago pa nagkaroon ng mga supernatural na tanda, bago pa nagkaroon ng liwanag, ang banal na espiritu ay naroon na. Pumunta sa 2 bersikulo ng kasulatan. Hindi ang 2 aklat, hindi ang mga awit ng pagsamba. Genesis Kabanata 1, bersikulo 2. Ang mundo ay walang hugis at hungkag, at kadiliman ang bumalot sa malalim na karagatan, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Isipin mo iyon ng mabuti. Bago nagkaroon ng hugis, ingay o kaayusan, naroon na ang Espiritu. Bago nabigkas ang isang salita, kumilos siya. Bago umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos, kumilos ang Espiritu. Hindi siya nahuli sa sandali. Siya mismo ang sandali. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi lamang katotohanan ng bagong tipan. Siya ang walang hanggang hininga ng makapangyarihan, gumagawa mula pa sa simula. Nang sabihin ng makapangyarihan, magkaroon ng liwanag, ang Espiritu ang gumawa niyon. Sa bawat sandaling nagsalita ang Diyos, kumilos ang Espiritu. Sa bawat sandaling nagpahayag ang Diyos, isinagawa ng Espiritu. Iyan ang kanyang tungkulin. Isinasagawa niya ang anumang sinasabi ng Diyos. Tinatanggap niya ang mga pahayag ng Diyos at ginagawang realidad. Kaya nang hubugin ng makapangyarihan si Adan mula sa lupa, ano ang sumunod na nangyari? Sinasabi sa Genesis Kabanata 2, bersikulo 7, pagkatapos hinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Hiningahan niya ng hininga ng buhay ang ilong ng tao, at ang tao ay naging buhay na nilalang. Ang hiningang iyon ay hindi lamang hangin. Iyon ay espiritu. Ang salitang Hebreo ay ruach, pareho sa salita para sa hangin, hininga at espiritu. Sa madaling salita, ang banal na espiritu ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi lang siya kasali sa iyong pagtubos. Kasali siya sa iyong pagkalikha. Hindi ka lamang laman at buto. Binuhay ka ng sariling hininga ng Diyos. At ang parehong espiritu na iyon ay patuloy na sumusuporta sa iyo ngayon. Hayaan mong tumagos ito sa iyong pag-unawa. Ang espiritu na kumilos sa ibabaw ng kaguluhan ay kumikilos ngayon sa ibabaw ng iyong kaguluhan. Ang espiritu na lumikha ng kaayusan mula sa kawalan ng hugis ay maaaring lumikha ng kaayusan sa iyong isipan, sa iyong tahanan, sa iyong damdamin.
Ang espiritu na huminga ng buhay sa alabok ay maaring huminga ng buhay sa iyong mga patay na sitwasyon. Ang parehong espiritu na nanahan sa Eden ay gustong manahan sa iyo. Kaya kapag nakaramdam ka ng kahungkagan, naiintindihan niya. Kapag ang iyong buhay ay tila madilim, hindi siya natatakot. Kapag ang lahat ay tila walang hugis at hungkag, hindi siya tumatakbo. Kumikilos siya. Hindi kailangan ng banal na espiritu ang perpektong panimulang kondisyon. Ang kailangan lang niya ay pahintulot na kumilos. Ikatlong punto, apoy at supernatural na kapangyarihan. Ang banal na espiritu sa lumang tipan. Nakita mo ang apoy, nabasa mo ang tungkol sa supernatural na kapangyarihan. Pero alam mo ba na matagal bago ang araw ng Pentecostes, ang banal na espiritu ay gumagawa na sa apoy, sa hangin, sa supernatural na kapangyarihan. Ang lumang tipan ay puno ng kanyang ebidensya, pero ito ang pagkakaiba. Sa lumang tipan, ang espiritu ay bumababa sa mga tao. Sa bagong tipan, pumapasok siya sa loob ng mga tao. Noon, ang kanyang pagpapakita ay pansamantala. Ngayon, ito ay permanente. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Si Jose, Genesis Kabanata 41, versikulo 38. Nagtanong ang paraon, makakahanap ba tayo ng sinuman na katulad ng taong ito, isa na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Hindi lamang nagbigay kahulugan si Jose ng mga panaginip, dala niya ang Espiritu sa loob. Si Moises bilang Kabanata 11, versikulo 17. Kumuha ang makapangyarihan ng bahagi ng Espiritu na nasa kay Moises at ipinamahagi ito sa 70 pinuno. Binigyan sila ng kakayahan ng Espiritu na mamuno, magpasya, humatol. Alam ni Moises na hindi katalinuhan ng tao ang pumatnubay sa mga tao. Ang Espiritu iyon, si Bezalel. Exodo Kabanata 31, versikulo 3. Pinuno siya ng makapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan, ng pag-unawa, ng kasanayan, at lahat ng uri ng pagkakagawa para itayo ang banal na tabernakulo. Oo, tama ang narinig mo. Ang Espiritu ay nagbibigay ng kakayahan hindi lamang sa mga ministro, kundi sa mga malikhain, mga tagapagtayo, mga manggagawa. Si Samson, Hukom Kabanata 14, versikulo 6. Ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba ng makapangyarihan sa kanya, kaya pinunit niya ang leon na parang hiwa-hiwalay. Ang pisikal na lakas ni Samson ay hindi ordinaryo. Ito ay higit sa natural. Kapag bumaba ang Espiritu sa kanya, kahit ang mga kaaway ay nanginig sa harap niya. Si David, Unang Samuel Kabanata 16, versikulo 13. At ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba ng makapangyarihan kay David mula sa sandaling iyon pataas. Hindi hinarap ni David si Goliath gamit ang maliit na bato. Hinarap niya ito gamit ang Espiritu. Si Elias at Eliseo, tumawag sila ng apoy mula sa langit, bumuhay ng mga patay, hinati ang mga ilog. Hindi sa pamamagitan ng personalidad, hindi sa pamamagitan ng karisma, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na makapangyarihan. Pero ito ang nakakagulat. Sa bawat pagkakataon na bumaba ang Espiritu, ito ay pansamantala. Ito ay para sa isang panahon, para sa isang tungkulin, para sa isang sandali. Iyan ang dahilan kung bakit nagmakaawa si David sa Salmo 51, "Huwag mong alisin ang iyong banal na Espiritu sa akin, dahil noong panahong iyon, ang Espiritu ay maaaring umalis, pero ang makapangyarihan ay gumawa ng pangako. Sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao." Joel Kabanata 2, versikulo 28. Hindi lamang mga propeta, hindi lamang mga pari, hindi lamang mga hari, lahat ng tao. At ang pangakong iyon ay naging katotohanan sa Pentecostes. Makakarating tayo doon maya-maya. Pero ito ang gusto kong maintindihan mo.
Bago nagkaroon ng kongregasyon, bago nagkaroon ng mga supernatural na wika, bago ang gawa kabanata 2, ang Espiritu ay gumagawa na. Siya ang laging naging supernatural na kapangyarihan sa likod ng banal na plano. At kung binigyan niya ng kakayahan ang mga hindi perpektong lalaki at babae noong panahong iyon, kaya kanyang bigyan ng kakayahan ngayon. Hindi mo kailangan ng posisyon, kailangan mo ng karanasan. Hindi mo kailangan ng plataporma, kailangan mo ng sandali kasama ang Espiritu. Ang Espiritu ay hindi naghihintay ng perpektong kalagayan. Naghihintay siya ng mga handang sisidlan. Ika-4 na punto si Jesus at ang Espiritu ang perpektong pagtutulungan. Linawin natin ito ngayon. Kung kailangan ni Jesus ang banal na Espiritu, kailangan mo rin siya. Hayaan mong tumago siya ng malalim. Si Jesus ay anak ng Diyos, walang kasalanan, banal, puno ng katotohanan. Gayunpaman, naghintay siya ng matiyaga. Hindi siya nagsimulang magpagaling. Hindi siya nagsimulang magturo. Hindi niya sinimulan ang kanyang tawag hanggang bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Sinasabi sa Lucas Kabanata 3, versikulo 22, na sa kanyang bautismo sa tubig, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa pisikal na anyo na parang kalapati. At kaagad pagkatapos niyon, Lucas Kabanata 4, versikulo 1, si Jesus, lubos na puno ng banal na Espiritu, umalis mula sa Jordan at pinatnubayan ng Espiritu patungo sa ilang. Hindi lamang puno, kundi pinatnubayan. Pagkatapos ano ang nangyari? Lucas Kabanata 4, versikulo 14, bumalik si Jesus sa Galilea sa supernatural na kapangyarihan ng Espiritu. Nakita mo ang pagkakasunod-sunod, puno, pinatnubayan, binigyan ng kapangyarihan. Hindi gumawa si Jesus ng kahit isang supernatural na tanda hanggang nasa kanya ang Espiritu. Ang mga pagpapagaling, ang mga pagpapalaya, ang mga himala, hindi ito ginawa sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na kalikasan. Natupad ang mga ito sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasabi sa Gawa Kabanata 10, versikulo 38, pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazaret ng banal na Espiritu at supernatural na kapangyarihan. At naglakbay siya na gumagawa ng mabubuting gawa at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Dahil sinamahan siya ng Diyos. Kaya kung umasa si Jesus sa banal na Espiritu, paano tayo aasa sa sarili nating pag-iisip, kakayahan o mga estratehiya? Nagpakita siya ng halimbawa para sa atin, hindi pagsasarili, kundi lubos na pagtitiwala. Sumama si Jesus sa Espiritu araw-araw, hindi siya kumilos nang wala siya. Hindi siya nagsalita nang wala siya. At ngayon inaabot niya sa iyo ang parehong Espiritu. Juan Kabanata 16, versikulo 7, para sa iyong kapakanan na aalis ako. Maliban kung aalis ako, hindi darating sa inyo ang tagapagtanggol. Pero kung aalis ako, ipapadala ko siya sa inyo. Naintindihan mo ba yon? Sinabi ni Jesus, mas mabuti na umalis ako dahil iyan ang paraan para dumating ang Espiritu. Karamihan sa mga Kristiyano ay gustong si Jesus ay pisikal na katabi nila. Pero sinabi ni Jesus, mas mabuti ang kalagayan mo na may Espiritu sa loob mo kaysa ako na katabi mo. Isipin mo iyan ng mabuti. Ang banal na Espiritu ay hindi pangalawang opsyon ni Jesus. Siya ang kanyang kasama. At gusto niyang maging sa iyo rin. Kung sinusubukan mong sundan si Kristo nang walang tulong ng Espiritu, nakikipaglaban ka sa supernatural na labanan gamit ang ordinaryong sandata. Hindi dumating si Jesus para lamang patawarin ka, dumating siya para lubos kang pag-ariin. At hindi lamang siya namatay para makapasok ka sa paraiso. Nilampasan niya ang kamatayan para ang paraiso ay manahan sa loob mo. Hindi ka nilikha para mabuhay na ligtas pero paralisa. Hindi ka nilikha para mabuhay na pinatawad pero walang lakas. Sinimulan ni Jesus ang kanyang tawag kasama ang banal na Espiritu. Kaya bakit mo susubukang simulan ang sa iyo nang wala siya? 5 punto. Ang sandali na nagbago ang lahat.
Pentecostes at ang paglitaw ng supernatural na kapangyarihan. Ito ang sandaling nagbago ang lahat. Ang sandaling ipinanganak ang kongregasyon. Ang sandaling naging supernatural na kapangyarihan ng pangako. Gawa Kabanata 2, Pentecostes. Huwag mo itong tingnan bilang tala ng kasaysayan. Tingnan mo ito bilang salamin. Dahil ang nangyari noon ay posible pa rin ngayon. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, nagtipon silang lahat sa iisang lugar. Biglaan may tunog na parang malakas na hangin na bumaba mula sa langit. Nakita nila ang tila mga dila ng apoy. Bawat isa sa kanila ay napuno ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng espiritu. Gawa Kabanata 2, versikulo 1-4. Suriin natin iyan ng mabuti. Hangin, apoy, wika, tapang, supernatural na kapangyarihan. Hindi ito mahinang bulong. Ito ay makalangit na pag-agaw. At hindi ito para lamang sa mga tagasunod. Ito ay para sa sino mang handang maghintay. Hindi sila mga espiritual na bayani sa mataas na silid na yon. Sila ay ordinaryong lalaki at babae, naghihintay ng matiyaga, nakikipag-usap sa langit, desperado. At ano ang natanggap nila? Ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Nang araw na iyon si Pedro, ang parehong taong tumanggi kay Jesus ng 3 beses, tumayo na may apoy sa kanyang puso. Nagbigay siya ng isang mensahe at 3,000 tao ang naligtas. Ano ang nagbago? Ang banal na espiritu. At mula sa sandaling iyon, ang kongregasyon ay hindi na isang gusali. Ito ay isang revolusyon. Nagpahayag ang mga tagasunod ng buong tapang. Napalayas ang mga demonyo, gumaling ang mga may sakit, kumalat ang mabuting balita ng mabilis sa mga lungsod at mga lugar. Hindi sa pamamagitan ng pagpaplano, kundi sa pamamagitan ng mga tagasunod na puno ng Espiritu. Wala silang plataporma, wala silang mga aparatong pampalakas ng tunog, wala silang mga digital na network, pero mayroon silang banal na Espiritu at iyon ay sapat na. Sinasabi sa Gawa Kabanata 17, versikulo 6 na binaligtad nila ang buong mundo. Hindi dahil sa personal na karisma, kundi dahil sa supernatural na kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin hindi mo kailangang maghintay na dumating ang espiritual na paggising sa iyong komunidad. Ikaw ang espiritual na paggising. Ibig sabihin ang espiritu ay hindi lamang para sa loob ng simbahan. Siya ay para sa iyong kusina, sa iyong sasakyan, sa iyong paaralan, sa iyong trabaho. Ibig sabihin ang Pentecostes ay hindi isang beses lang na pangyayari. Ito ang simula ng isang paraan ng pamumuhay. Hindi dumating ang banal na espiritu para lamang bigyan ka ng emosyonal na karanasan. Dumating siya para ihanda ka sa supernatural na misyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat, tinanggap mo ba ang kaligtasan ng walang supernatural na kapangyarihan? Tinanggap mo ba ang mabuting balita pero tinanggihan ng apoy? Dahil hindi sinabi ni Jesus, kayo ay patatawarin. Sinabi niya, kayo ay tatanggap ng supernatural na kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang banal na espiritu. Sa Gawa Kabanata 1, versikulo 8, ang pangakong iyon ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay para sa iyo ngayon, sa mismong sandaling ito. Ika-6 na punto, ang espiritu sa loob mo, kung paano siya pumapatnubay, nakikipag-usap at nagtuturo. Hindi dumating ang banal na espiritu para bisitahin ka lang sa mga araw ng pagsamba. Dumating siya para manahan sa loob mo, makipag-usap sa iyo, sumama sa iyo sa paglalakbay at gabayan ng bawat kilos mo. Hindi ka tinawag para mag-navigate sa buhay ng mag-isa. Binigyan ka ng gabay at ang pangalan niya ay Banal na Espiritu. Sinasabi sa Roma Kabanata 8, versikulo 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Naintindihan mo ba iyon? Pinapatnubayan, hindi kinokontrol ng emosyon, hindi dinadala ng sensasyon, hindi hinihila ng takot,
pinapatnubayan ng Espiritu, at kung nalilito ka, nalulula o paralisa, hindi dahil tumahimik ang Diyos. Dahil nakikinig ka sa lahat ng bagay maliban sa kanyang komunikasyon. Ang banal na Espiritu ay nakikipag-usap. Hindi siya sumisigaw para makipagkumpetensya sa ingay. Bumubulong siya sa mga nagbibigay pansin. Juan Kabanata 16, versikulo 13, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa buong katotohanan at sasabihin niya sa inyo ang mga darating. Gusto mo ba ng kalinawan? Kailangan mo ang Espiritu. Gusto mo ba ng pangunawa? Kailangan mo ang Espiritu. Gusto mo ba ng karunungan, tamang panahon, kaalaman, babala, kapayapaan, panghihikayat, direksyon? Lahat ng iyan ay dumarating sa pamamagitan ng koneksyon sa Espiritu. Ginagabayan kanya ng may kapayapaan. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng panghihikayat. Kinukumpirma niya sa pamamagitan ng kasulatan. Itinatama niya ng may kahinahunan. Tinuturuan kaniya ng katotohanan, hindi lamang mga datos, kundi banal na pahayag. Ang Espiritu ang iyong panloob na guro, gabay, tagapag-alaga at katulong. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik, mas malapit siya kaysa sa iyong hininga. Pero ito ang mahalagang punto. Habang mas sumusunod ka, mas nagiging malinaw siya. Hindi mas malakas na nagsasalita ang banal na Espiritu sa mga matigas ang ulo. Mas malinaw siyang nagsasalita sa mga nagpapasakop. Iyan ang dahilan kung bakit may mga tagasunod na naglalakad sa kapayapaan, kahit sa gitna ng kaguluhan. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong nakakakilala, kung kailan sasang-ayon at kung kailan aalis. Iyan ang dahilan kung bakit may mga nakakakilala ng panlilinlang habang ang iba ay nahuhulog dito. Hindi dahil mas magaling sila, dahil nakikinig sila. Sinasabi sa unang Korinto, Kabanata 2, versikulo 10 hanggang 12 na ang Espiritu ay nagbubunyag ng malalim na bagay ng Diyos, mga bagay na walang katalinuhan ng tao ang maaring matuklasan ng mag-isa. Hindi ka nilikha para mabuhay batay sa biglaang kagustuhan. Nilikha ka para mabuhay batay sa kalapitan sa Espiritu. At kapag ginawa mo, bigla ang kasulatan ay umalingaw-ngaw ng mas malakas. Bigla ang panalangin ay nagiging apoy. Bigla ang iyong mga hakbang ay naaayon sa langit. Bigla hindi ka lamang nabubuhay, sumusulong ka ng may layunin. Ang Espiritu ay wala sa loob mo para lang pakiramdam mong relihiyoso. Nasa loob ka niya para gabayan ka sa katotohanan. Itayo ka sa supernatural na kapangyarihan at hubugin ka sa wangis ni Kristo. Kaya sa susunod na pagkakataon na paralisa ka, huwag sabihin, Diyos, nasaan ka? Sa halip sabihin, banal na Espiritu, magsalita ka, nakikinig ako. 7 punto. Ang mga kaloob ng Espiritu supernatural na kapangyarihan para sa pang-araw-araw na buhay. Sirain natin ang isang kasinungalingan agad. Ang mga kaloob ng Espiritu ay hindi kakaiba. Hindi sila luma at hindi sila nakalaan para sa iilang pinili. Totoo sila, nasa kasulatan at para sa iyo ang mga ito. Hindi lamang umaaliw ang banal na Espiritu sa iyo, inihahanda ka niya. Inilista sa unang Korinto Kabanata 12 ang 9 na supernatural na kaloob mula sa Espiritu. Salita ng karunungan, salita ng kaalaman, pananampalataya, mga kaloob ng pagpapagaling, kakayahang gumawa ng himala, propesiya, pagkilala sa mga espiritu, pagsasalita sa supernatural na wika, pagpapakahulugan ng supernatural na wika. Hindi ito mga palabas, ito ay mga kasangkapan mula sa banal na Diyos para ihanda ang kanyang mga tao. Maging malinaw tayo, ang mga kaloob ay hindi tungkol sa pagmamalaki. Ito ay tungkol sa pagpapalakas, hindi para ipakita ang mga kakayahan, para itayo ang kongregasyon at maabot ang mundo. Ibinibigay sa iyo ng Espiritu ang kailangan mo para gawin ang itinawag niya sa iyo.
Kailangan mo ba ng tapang para ibahagi ang iyong pananampalataya? Iyan ay kaloob. Kailangan mo ba ng karunungan para kausapin ang isang tao? Iyan ay kaloob. Kailangan mo ba ng pangunawa sa espiritual na labanan? Iyan ay kaloob. Tigilan mo na ang pagsasabi sa sarili mo na hindi iyan para sa akin. Kung nasa iyo ang banal na espiritu, may access ka sa kanyang mga kaloob. Pero dito tayo nabibigo. Hinahabol natin ang mga kaloob sa halip na ang nagbibigay. Gusto natin ng supernatural na kapangyarihan ng walang pagpapasakop. Gusto natin ang kaloob ng walang karakter. Hindi ganoon ang paraan. Mas mahalaga sa Diyos ang iyong panloob na kalikasan kaysa sa iyong panlabas na apela. Iyan ang dahilan kung bakit ang bunga ng Espiritu, Galacia Kabanata 5, ay kasing halaga ng mga kaloob. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang mga kaloob ay nagpapakita kung ano ang kaya mong gawin. Ang karakter ay nagpapakita kung sino ang iyong nagiging. Maaaring magbigay ka ng propesya pero naglalakad ka ba sa pag-ibig? Maaaring magsalita ka sa supernatural na wika pero nabubuhay ka ba sa kapayapaan? Ang buhay na puno ng Espiritu ay hindi lamang maingay, ito ay banal. Pero huwag mong hayaan ang takot na pigilan ka. May iba na umiiwas sa mga kaloob dahil sa maling paggamit o kalituhan. Pero huwag mong itapon ang nasa kasulatan dahil lang may ibang nagmaltrato nito. Ang unang siglong kongregasyon ay regular na gumagamit ng mga kaloob. At iyan ang dahilan kung bakit binaligtad nila ang buong mundo. Hindi tayo nangangailangan ng mas kaunting supernatural na kapangyarihan. Nangangailangan tayo ng mas maraming kabanalan kasama ng supernatural na kapangyarihang iyon. Kaya hilingin mo sa Kanya, banal na Espiritu, punuin mo ako ng kailangan ko. Hindi para sa papuri, hindi para sa aliwan, kundi para sa impluensya. Dahil sa isang sirang mundo, hindi sapat ang relihiyon. Kailangan natin ng tunay na supernatural na kapangyarihan mula sa tunay na espiritu para magawa ang tunay na misyon. At alam mo ba, ang supernatural na kapangyarihang iyon ay nasa loob mo. Huwag mo siyang pighatiin. Paano manatiling puno ng espiritu? Maaari kang maging mahusay at pinipighati mo pa rin ang banal na espiritu. Maaari kang magpahayag, umawit ng papuri, maglingkod, dumalo sa mga pagtitipon at naglalakad ka pa rin sa paraang nagpapatahimik sa isa na dapat ay gumagabay sa iyo. Nagbibigay ng malinaw na babala ang Efeso Kabanata 4, versikulo 30. Huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos, na siyang naglagay ng tatak sa inyo para sa araw ng ganap na katubusan. Hayaan mong tumagos iyan ng malalim. Ang banal na espiritu ay hindi enerhiya, siya ay isang persona at tulad ng sinumang persona, maaari siyang makaranas ng kalungkutan. Ano ang nagpipighati sa kanya? Galit, ayaw magpatawad, mapaminsalang pananalita, kayabangan, inggit, sexual na kasalanan, matigas na puso, hating buhay. Kapag tinututulan mo ang kanyang panghihikayat, kapag pinagbibigyan mo ang kasalanan, kapag pinipili mo ang kaginhawaan kaysa sa pagsunod, maaring ligtas ka pa rin pero hindi ka na nakakakita ng malinaw. At iyan ay mapanganib dahil hindi ka tinawag para mabuhay kasama ng konsepto, tinawag ka para lumakad sa apoy. Alam mo, ang mapuno ng Espiritu ay hindi isang beses lang na pangyayari, ito ay araw-araw na pagpapasakop. Sinasabi sa Efeso Kabanata 5, versikulo 18, mapuno kayo ng Espiritu. Sa orihinal na wika, ibig sabihin nito ay patuloy na mapupuno, tuloy-tuloy, walang tigil. Kung paanong hindi ka mabubuhay ngayon mula sa hangin kahapon, hindi ka makakalakad sa supernatural na kapangyarihan ngayon mula sa karanasan noong nakaraang linggo. Kailangan mo ng sariwang pagpapahid, sariwang apoy, sariwang kapuspusan. Kaya paano ka mananatiling puno? Una,
tumalikod sa kasalanan agad, huwag paglaruan ang kasalanan, huwag bigyang katwiran, huwag itago, ilabas mo ito sa liwanag, at hayaan mong linisin ka ng Espiritu. Pangalawa, sumunod agad. Kapag inudyukan ka niya, sumunod kahit na hindi komportable, lalo na kapag hindi komportable. Ang ipinagpalibang pagsunod ay pagsuway pa rin. Pangatlo, sumamba ng malalim. Nananahan siya sa papuri ng kanyang mga tao. Ang pagsamba ay hindi awit. Ito ay pagpapasakop at ang Espiritu ay gumagawa kung saan may tunay na pagpapasakop. Pang-apat, makipag-usap sa langit ng tuloy-tuloy. Ang panalangin ay hindi seremonya, ito ay koneksyon. Kausapin mo ang banal na Espiritu, hilingin mo sa Kanya na gabayan ang iyong mga desisyon, baguhin ang iyong puso at gisingin ang iyong espiritu. Panlima, protektahan mo ang iyong kapaligiran. Hindi ka maaaring mamuhay na puno ng espiritu habang pinapaligiran mo ang sarili mo ng mapaminsalang aliwan, mga impluensya o kapaligiran. Ang iyong kapaligiran ay nakakaapekto sa iyong pagpapahid. Hayaan mong maging tapat ako. Ang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong nakakaramdam ng pagkatuyo, kahungkagan at kawalan ng direksyon ay hindi dahil umalis sa kanila ang Espiritu, kundi dahil tumigil silang makinig, tumigil silang magutom, naging masyadong komportable sila sa apoy at nakalimutang panatilihin itong nagniningas. Kaibigan ko, huwag mo siyang pighatiin, huwag mo siyang baliwalain, huwag mo siyang patahimikin ng kasalanan. Ang banal na Espiritu ang pinakamahalagang kaloob na natanggap mo. At kapag iginagalang mo siya, hinahabol siya at naglalakad kasama niya, hindi ka lamang mabubuhay na ligtas, mabubuhay kang pinahiran. Mga huling salita, ang parehong Espiritu na bumuhay kay Jesus ay nasa loob mo. Hayaan mong tapusin ko sa katotohanan ito, Roma Kabanata 8, versikulo 11. Kung ang Espiritu ng siyang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay nananahan sa loob mo, kung gayon ang bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ay magbibigay din ng buhay sa iyong mga mortal na katawan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa loob mo. Huminto ka, basahin mo ulit iyan ng dahan-dahan. Ang parehong Espiritu na sumira sa pagkakahawak ng kamatayan kay Jesus. Ang parehong Espiritu na kumilos sa ibabaw ng sangnilikha. Ang parehong Espiritu na pumuno sa mga propeta, nagbigay kakayahan kay Jesus at nagpasimula ng kongregasyon ay ngayon ay nananahan sa loob mo. Hindi iyan konsepto sa literatura, iyan ay katotohanan. Wala kang mas mababang bersyon ng banal na Espiritu, hindi ka nagdadala ng pangalawang kopya ng kanyang supernatural na kapangyarihan. Ang Diyos mismo ang nananahan sa loob mo. Kaya ano ang humahadlang sa iyo? Takot, pag-aalinlangan, kasalanan, kahihiyan. Hindi dumating ang Espiritu para sa perpektong sisidlan, dumating siya para sa mga handang sisidlan. Ang mundong ito ay desperado sa katotohanan, desperado sa supernatural na kapangyarihan, desperado sa pagpapanumbalik, at ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga sikat na tao. Naghahanap siya ng mga taong magsasabi, "Banal na Espiritu, kunin mo ang lahat ng akin, punuin mo ako, gabayan mo ako, gamitin mo ako, ito ang iyong sandali." Nakinig ka na ng sapat na mensahe, nagsaulo ka na ng sapat na talata. Namuhay ka na ng matagal na sinusubukang gawin ito sa sarili mong lakas. Ngayon ang panahon para mapuno. Ngayon ang panahon para magabayan. Ngayon ang panahon para mamuhay na parang ang Espiritu ng buhay na Diyos ay buhay sa loob mo dahil totoo iyon.